Makinig ka, Maria. Huwag mo na kasing pagpilitan na may kinalaman ito doon sa mga kritisismo mo. Hanggang ngayon naman nagkikriticize ka eh. Hindi ka naman dinimanda ng gobyerno o ni presidente. Ang nagdemanda sa iyo si Keng kasi nga inilarawan mo siyang isang mamamatay tao, isang drug lord. Hindi si presidente ang kalaban mo. Hindi nga rin ang estado. Kalaban ng estado in the sense na pag nag-commit ka ng krimen, yung people of the Philippines, yun ang gobyerno. Pinalalabas nila na ito ay talagang resulta ng mga kritisismo ni Maria laban sa gobyerno at kay Presidente Duterte. Maria, wala ang layo. At huwag mong sabihin na bilang Chief Executive Officer ng Rappler, hindi mo alam ang ginagawa ng mga tao mo. Maaari ba yun? Sabi nga ng korte, kahit pa hindi mo alam dahil ikaw namamahala dyan, sa ilalim ng batas, kasama ka dyan. Punta naman po natin yung mainit na pinag-uusapan ngayon. Ito po'y tungkol kay Maria Ressa na idinimanda ng libel. Diyan po sa sala ni Judge Reynelda Estacio Montesa. Ito po kasi, kaya ito umani ng kontrobersya kasi ito naman si Maria Ressa. Palagi niyang kinokonek yung kanyang pamamahayag di umano na critical of the President or his administration, na yun ang dahilan kung bakit siya dinidemanda. Dinimanda siya tungkol doon sa violation dyan sa Securities and Exchange Commission na hindi naman daw 100% ang may-ari ng Rappler. Ngayon naman daw, dinimanda siya nitong si Mr. Keng. Bakit naman daw siya dinimanda ng 5 years after o 6 years after the fact? Pero alam po nyo, binasa ko yung desisyon Ang kwento pala nun, makinig ka, Maria, nag-publish yung isang reporter mo ng libelous article. Ibig sabihin, anong libelous? Gumawa ka ng artikulo na sinabi mo ron na itong taong ito, si Mr. Keng, isang drug lord. Pagkatapos involved pa sa murder, drug trafficker pa. Ang dami mong sinabi doon, yung isang reporter nila. Ngayon, nung mabasa daw po ni Mr. Keng, sangayon sa kanyang testimonya, kinausap niya rin ang abogado niya na mag-file kagad sila ng libel case. Sabi rin ng abogado niya, huwag na, mahirap kalaban ng media. Hayaan mo na lang, tanggapin mo na lang. So, siya naman daw, tiniis niya na lang. Ang problema daw, after 5 or 6 years, nirepublish yung article sa online, sa website ng Rappler. So, nung makita niya raw yun, o di kumonsulta siya ngayon doon sa brand nating si Nards de Vera, Sigmaro. So, sabi naman daw ni Nards de Vera, ayusin na lang natin, kausapin na lang natin. Mahirap talaga kalaban niyang media. Madalit sabi, hinanap niya raw po yung isang kaibigan ni Maria Ressa na si Marites Vitug at nagbigay naman daw ng, kung madalit sabi, binuksan. Abay, maniwala ba kayo, lahat ng mga pakiusap, ng demand, kasi po, sinabi ni Attorney De Vera, hindi naman totoo yan, yung sinasabi niyong intelligence report ng PDEA. Ito may certification kami na hindi totoo yung sinasabi niyo na involved siya sa drugs. Pati yung sinasabi niyong involved siya sa murder, wala mang demanda sa kanya, wala. Kung baga, mali kayo. Kaya pwede ba, mag-retract naman kayo, kaya bigyan niyo yung side namin. Yun naman pong Rappler, nakiusap sa kanila, inabot ng 7 buwan, wala. O kung kaya naman si Mr. Keng, ano naman gagawin nyo?
O, edi siyempre magdidemanda kayo. Alam po ninyo, ang sabi ng court, magaling po yung desisyon. Ibig sabihin, meticulous. Inisa-isa niya yung mga issues. Sabi niya, lahat ng elements ay present. Ano yun? Unang-una, yung allegation na siya isang murderer, trafficker, okay, isang masamang tao, hindi totoo. Defamatory talaga yun. Malisyoso. Sabi niya. Pangalawa, may publication. Meron ko narinig kanina isang abogada. Hindi ko na babanggitin ng pangalan. Nagdudunong-dunungan eh. Sabi niya, yan namang sinasabi nilang nirepublish. Hinanap ko naman yung website ng Rappler. Wala naman doon, hindi naman lumabas doon. Ay nako, abogada, alam mo, yung ebidensya sa court, inamin ng Rappler na may publication na nirepublish nila sa website noong May 29, 2012 at in-update nila ng February 19, 2014. So, puro naman kabalbalan yung sinasabing wala daw sa website. Inamin na nga sa hukuman eh. Kasi po pag dyan sa trial, meron tinatawag na agreement para hindi nyo nabista. No? Anong inaamin mo? Amin mo ba ito o hindi? O sige, amin, may publication. So, admitted yung publication. So, second element is present. Number 3, meron bang malice present o malisyoso ba? Sabi ng court, meron. Bakit? Kasi, yung pong source nung Rappler ay intelligence lang daw. Kumbaga, according to intelligence reports. Kung yun lang ang sasabihin mo, sino ba yun? Saan ba yun? Pinakita nga ngayon ng PDEA na hindi totoo. Walang ganon. Hindi ka, in other words, sinasabi ng court, hindi ka kasi nag-verify. At hindi lamang yan. Alam mo na ngang mali at pinuntahan ka na ng mga abogado, nag-usap-usap kayo 7 buwan, hindi ka pa rin nag-retract. Tapos yung isang reporter mo, gumawa na sana ng article on the side ng Keng para sabihin na hindi totoo, hindi nyo naman pinablish. At ang excuse nyo, kasi maraming mas importanteng balita. Kung madali sabi, kitang-kita po ng hukuman na malisyoso na nga yung article mo at hindi totoo, hindi ka na nga nag-verify at nalaman mo na nga hindi totoo, hindi ka pa nag-retract. Meron namang pakiusap sa'yo hanggang may demand na sa'yo, formal demand. Hindi mo pa rin ginawa. O, di ibig sabihin, talagang may malice. Ano pa? Ang sinasabi dito, committed through the computer system. Kasi po yung libel, supposed to be in writing at dyan sa radyo. Pero may bago po tayong cybercrime na pwede ng online. Nasa website gaya nga ng sinabi natin Inamin nyo Inamin nyo na talagang karoon ng publication. Paano? Isa pa, sabi ng hukuman, kasi ang excuse po nila, Maria Ressa, sila naman daw, walang masamang intensyon. Sabi naman ng hukuman, ang problema sa inyo, hindi naman kayo nag-testify, kayong dalawa, yung reporter sa ikaw. Nag-file sila ng demurrer to evidence. Yung pong demurrer to evidence, fina-file yon ng defense kung tapos na yung prosecution, yung taga-usig. At sasabihin ng defense, Your Honor, dismiss nyo na to. Wala namang ebidensya dininay ho yun, sabi ng court, dininay yun. At sinabing, sufisyente yung ebidensya na nag-commit kayo ng krimen. Kaya dapat, since alam mo na mabigat yung ebidensya pala, dapat nag-present ka rin ng ebidensya mo to refute, to debunk the allegation. Hindi kayo pareho sumipot to, di ba kayo? Kaya ngayon, eto na. Dumating ang desisyon ng hukuman. Ang problema, eto naman si Maria, rinig ko naman kanina, ito raw ay devastating sa kanya.
ito raw ay pagkitil sa kalayaan. Eto na naman tayo, mga kalayaan daw ng pagpapayag. Sa biktima na si Keng, na masamang tao, mamamatay tao, drug lord, trafficker, and everything. Pangalawa, may publication. Inamin nyo eh. Kaya hindi nyo pa pwedeng sabihin na hindi papasok yung mga depensa nyo. Eh, inamin nyo kasi. Sana hindi nyo inamin na may publication kayo. Tapos hindi nyo pa prinisenta yung mga sarili nyo para malaman ng hukuman kung ano ba talaga ang nag-motivate. Gaya ng sinasabi ni Reza, wala naman akong alam dyan. Hindi ko nga alam yan. Eh, sabi naman ng court, sana presenta ka, sinabi mo, may ebidensya. Wala ka rin ebidensyang ibinigay. Pangatlo, sabi ni judge, habang totoo na kung hindi ka nag-testify, yung presumption of innocence, applicable sa iyo. Kaya lang, sabi rin ng Korte Suprema, kung meron ng mga ebidensya sa iyo na nagpapakitang guilty ka, hindi pa pwedeng tumahimik ka. Kailangan, magtestigo ka doon. At sabi mong mali yan, at itong totoo. Para makita ng hukom yung panig mo naman. At ma-evaluate niya kung tama o hindi. Pero kung tatahimik ka na lang, nandun ang ebidensya. Na pag nag-commit ka ng krimen, yung people of the Philippines, yun ang gobyerno. Kasi ang batas ay nilabag mo. Pero sa party nung sinaktan mo, yung defendant, si Mr. King, iyon ang nagdemanda sa iyo. Kaya, binigyan siya ng mga tinatawag na damages sapagkat nasaktan siya. Huwag mong sabihin na, kasi nag-press conference po siya, yun na naman ang linya niya, na ito raw ay 1,000 cuts. Uy, naalala ko tuloy. Si Chris, naalala mo si Ramona Diaz? Mabuti pala, hindi natin pinayagan yun dito. Kung pinayagan natin na, kasi may nakikiusap sa akin niya, kung anong gagawin niya rito, marami rin siyang i-video, whatever. Sabi ko, ano bang i-video mo? Nandiyan naman ka ako sa, sa dyaryo. Yung pala, kaya pala siya gusto pumunta rito. Naku, may binabalak pala siyang dokumentarya. Ayun, nilabas. Hindi ko pa nga ako nakikita yung dokumentarya. Pero binibida niya ron si Maria Ressa. Pinalalabas nila na ito ay talagang resulta ng mga kritisismo ni Maria laban sa gobyerno at kay Presidente Duterte. Maria, wala ang layo. At huwag mong sabihin na bilang Chief Executive Officer ng Rappler, hindi mo alam ang ginagawa ng mga tao mo. Maaari ba yun? Sabi nga ng korte, kahit pa hindi mo alam dahil ikaw namamahala dyan, sa ilalim ng batas, kasama ka dyan. Kaya siguro, ang advice na lang natin kay Maria, gawin nyo na lang yung mga remedyo na naayon sa batas. Malay mo, baka may makinig sa'yo sa taas. Pero sa tingin ko, medyo mabigat talaga ang kaso.